ipinagbiriwang ng mga taga-suporta ng dating Pangulo ang kanyang kaarawan. Live mula sa The Hague, nakatutok si Maris Juan. Maris. Ivan, tuloy-tuloy nga ang selebrasyon ng ika-80 kaarawan ni dating Pangulo Rodrigo Duterte dito sa harapan ng Scriveningen Prison. Makikita nyo sa aking likuran, may mga mangilan-ngilan na lamang na mga taga-suporta, pero dumarating pa rin sila dito sa harapan ng detention facility para makiisa sa dating Pangulo. Muling pinuno ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang harapan ng Scriveningen Prison para ipagdiwang pa rin ang kanyang kaarawan. Dumating muli sina Senador Robin Padilla at Attorney Harry Roque. May grupo naman nagmarcha habang iba nag-motorcade mula International Criminal Court papunta sa Philippine Embassy at International Gay Monument. Samantala, pinakawalan na ng Qatar Police ang isa sa 20 Pilipino na naaresto matapos magtipon-tipon noong Biyernes bilang suporta sa dating Pangulo. Napayagan na makausap sila. Kasi political rally, 3 years imprisonment yan, no? Kung magkakaroon ng charges laban sa kanila, imbis na pakawalan, bibigyan natin ng abogado. Nagpaalala rin ng DFA sa mga Pilipino roon na sundin ang batas sa Qatar kung saan bawal ang lahat ng klase ng political rally. Nang tanongin si Attorney Harry Roque tungkol dito. We're appealing to the Qatari authorities. The state of Qatar has always been a very good friend of President Rodrigo Duterte. We're appealing to you to understand the sentiments of our countrymen. Evan, dahil nga, of course, may mga pagtitipon ay panay o regular yung pagpunta dito ng Dutch Police para siguruhin ang kaayusan ng pagtitipong ito. At dahil naman linggo ngayon, o Sunday, Family Day, ay inaasahan ang muling pagbisita ni Vice President Sara Duterte sa kanyang ama dito sa detention facility. At yan ang pinasaliwang balita mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Evan. Maraming salamat, Maris Juan. Kinuwestiyon ni Vice President Sara Duterte ang bilang ng ebidensya kaugnay sa umunoy sistematiko at malawakang patayan sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero may sagot ang isa sa mga abogado ng mga biktima ng extrajudicial killing. So how can you prove systematic killing of 30,000 victims if you do not have the names of 30,000 victims? We have 181 pieces of evidence and we don't even have 50 victims. This is 43 counts of murder, not even 50. So where is the system there of killing thousands? No, you don't. No, sorry. Bobo yung abogado nila. Inaayahan ko si VP Sara na dumulog at marap sa ICC mismo at sa tingin niya ang ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikilan siya.